nga na ito yung preview na tinatawag ng iba. Is this a sneak peek for Grand Finals? Pero let's Finals see. na ba? Game 1 to the best of 3 series. It's going to be the match 7. Here us, Pew and Sanji pa rin habang sa may bandang baba. Siyempre, andyan pa rin ang JP Special. So, JP Special. Babantayan lang muna si Super Marco. Sobrang bagay kay JP yung mga ganitong hero. Yeah. Kasi nagagamit mo talaga yung pagkabeterano niya, no? Kaya, I like it every time Echo picks up a Matilda. Like, alam natin na gagana to. Gagana to. And alam ni JP yung kailangan mag-guiding wing, kailangan mag-circling eagle, di ba? Iba kasi yung way of delivery talaga ni JP when it comes to Experience Matilda. no? Pero in terms Uy! of experience, hindi mo pwedeng batain dyan sa mid lane si Sanji. Ay, nako po, hindi talaga. Also, si Ogwen pala ang magwawasiwas. Yeah, we did not mention kanina. Flap TZ is the one. Switch up nila. What? What just happened? And of course, may ganti naman on the other side. It's gonna be Echo with the combo doon sa taas. And it's a 2-for-1. Grabe no, binigyan man dito si Kaltizi na sa first blood, but it's going to be tatlo, 2-1. Diba? Oh. Nakuha dito ng Echo. Double kill to Carl TZ pa Na buy this one, early. take one. Oh. Imagine, ganun kabilis yung nagiging action dito ng Echo. And moving forward, sakto pa yung magiging position nila dito on the first turtle buff. At looking at this one, more on the standard build na nga lang din the emblem set ng ating mga players. Oo. Pero one iconic thing mo, pansin natin dito, yung posisyon ni Sanford, maaga niya doon sa mid lane. Medyo forward na din si Daddy JP dito sa likod. Kyle TZ making sure na secure naman nila ang kanyang purple buff. Ogwen on the sides. It is a roam Arlot. In case you guys missed it. And si Flap TZ ang nakaback siya. Pero all of that buying time para ma-secure ng Echo ang unang turtle ng laro. Diba? Ito yung sinasabi natin na di-deliver talaga ni JP. Diba? As a roam, isa rin naman sa kanyang tinitingnan is syempre kung nasaan yung posisyon ng kalaban ni Carl TZ here, which is kanina si Carl TZ nga. And with that, a free turtle on their hands, hindi nakasilip, hindi nakalapit, and as well as well enough time here on the gold lane. There's Super Mark and Benecutie. Hindi rin agad-agad magkakapatayan, none unless merong susugod, may magbaback up. And speaking of which, nandito nga rin si JP. Habang si Carl TZ... Ayun, nahuli! Wow, that was beautiful! Spatial migration, nahuli ang isang fan. Hindi madaling gawin yun, Natina. Lalo na, especially for a Fanny this early, meron naman siyang purple buff. You also have the capability to go for the cables. Kaso nga lang, iskinitang yun, mag-e-enjoy talaga. Yun talaga ang isang Carl TZ. And as well as yung knockback niya kasi. Pero ito na nga lang din ulit si JP onto the roam-to-roam battle. Right, may konting galaw naman. Of course, Final Slash, dalawa ang mapapatras. Carl TZ at Sanji, malapit na JP. Not gonna be available for the re-engage, pero looks like they wanna go. Spatial migration saved by the Netherrealm. I-discourage muna nila ang pag-abante ng AP Bren. Ito yung good thing for Echo. They have a way to disengage din. May Not disengage only na talaga pang save, diba? You also have the Netherrealm for Sanji. And timing is everything. Pero yung timing dito for Super Marco, within lang din, you still have the Zaman Force to escape that one now. Nice trading ni Carl TZ. Pinredict niya eh. Sinubukan niya i-predict kung saan lalabas Super Marco Santa. Pero hold that thought right now. Ogwen, nakikipaglaro dito kay Daddy JP. Circle Eagle. Kaka! Ayun, straight into that Arlot. Pero again, kaya naman nilang tumagal for the meantime. Kaya madami din nag-Arlot roam kasi medyo maganda din yung early game survivability niya. Tapos meron pang malapit na action. Ako po. Sabi ko sa ni Ogen doon, nakita natin, yung attempt dito ng Echo kasi to go for pickoffs, especially you have the Matilda. At early game pa lang, you want that snowball. At pigilan ang isang Fanny, diba? Yun, oo. And the way na to make pigil sa isang Fanny, of course, is to disturb the purple buff. At yun yung isa sa tinitingnan ko na ina-eye out din na ng timing. Pero ito rin yung isang way. Discourage them for getting most of the objective as well. Pero ito na nga sila sa may bandang mid lane. Ayun na, napagamit din naman ni Kuya Few ang Netherrealm pero hindi yata sabat. Nice 3-man na Final Slash dito. Sanji still available with the Netherrealm pero si Kyle TZ gusto talagang makipaghampasan dito ng kanyang blade. Si Flap TZ ngayon ang magkakaroon, ang magiging casualty doon. At ngayon, Echo na naman ang makakakuha ng pangalawang turtle ng laro. Ang ganda ng throw over din doon ng energy weld ni Carl TZ. Sobrang sakto na nga lang din ng magic thump niya. And as well as yung
early kasi na activation ng copied Netherrealm, yun talaga yung naging go signal and go ng Echo para kontrahin dito yung AP Brand. Pero looking back, Rockhart, it's going to be a 1-for-1 5-kill score. Bah! And imagine nasa 6 minutes pa lang tayo, papunta 6 minutes ng game. Pero for Echo, established na rin agad yung lead nila when it comes to the gold. That choo-choo train, non-stop na talaga. Pag nakakuha talaga ng abante ang isang Echo, talagang hindi na sila magpapapigil pa. AP Bren right now is on survival mode and making sure na makuha naman ni KLTZ ang kanyang purple buff. So madaming resources na bitabato dito ang AP Bren right now on the chase. Has gonna be Ogwen, lumilipad-lipad nga. Ngayon, si Kuya Mo Matilda and Few having problems activating that Netherrealm. He's holding on to the very, very last moment here and that will be all good. For the meantime, at least nakuha pa rin ni KLTZ ang kanyang purple buff. Medyo nakakakabayo na kasi kino-corner out sila doon ng Echo. Imagine, that's just JP na una nang nakita. Tapos pagliko nila sa isang eskinita, isang buong batalyon pala dinala doon ni JP just to disrupt doon si KLTZ na kanina nga nabanggit natin, a way to disturb the Fanny is to eliminate na makuha niya yung purple buff. Pero dito sa goal difference natin, still shining through. Dito si Sanford with a 103 KD and understandable. Tapos, sobrang libre niya rin kasi, di ba, makapag-clear off ng iba't ibang wave dito. Most especially na si Sanji kasi napipilitan siya sumama sa mga team fights dahil crucial nga naman yung pang-save niya dito. Pero sa may bandang baba, namumong tensyon, KLTZ just hiding onto that bush habang di sa may bandang mid, iba naman yung kwento. Naku, grabe. Ang ganda ng ginagawa din na disruption dito ni JP. Para lang basically, parang winu-waste niya yung oras ng Fanny na nag-aabang tapos hindi pa lang kayang patayin yung sasalubong sa kanya, di ba? Ang laking bagay nun to slow down itong jungle patting ng AP Bren. Kasi, di ba, you need momentum for Momentum a talaga funny eh. snowball. Paano kung i-prolong lang natin na wala siya makuha? Exactly. Di ba, alam ni JP, sabi niya lang, sige, kunwari, hindi kita alam na nandyan ka. Sige, kunwari na lang. Saka siya mag-initiate ng guiding and even Circling Eagle. Pero now, it's going to be the third turtle. Carl Kizzy and Ogwen on the back. Pero, tatauhan sila dito ni Carl Kizzy. Kaya KLTZ, syempre, kahit habang lumilipad yan, makapag-retribution pa rin naman. And yan na, nakahanap na ng mga low HP na miyembro itong si KLTZ. Pero looks like magsusurvive pa rin ang Echo because of Sanji. Talagang wala namang kakupas-kupas. Si Kuya Sanji with the control doon sa Netherrealm. Gina G dito ang Echo. It's going to be a double kill. 3 gold lead established. At nakikita rin naman natin, that's 3 straight turtles na nakuha ng Echo. Retry battle or retry spell is on point here for Carl TZ. Yung kanina ngang Malinis. nasasabi nga natin na isang Guinevere sana maganda. Oo. Pinapakita niya talaga yung magandang choice to for Magandang Echo. maganda talaga. At si Carl TZ naman yan, para naman blend, paano ba natin na medyo bahiran natin, hindi pwedeng puro maganda lang magagawa dito ni Carl TZ. Kailangan mag-shine through din. They're both easy in name. Tama. Pero it wouldn't be easy, lalo na kapag nagtuloy-tuloy yung gantong klase ng mga statements from Echo. So far, it is definitely looking like AP Bren hindi pa naman totally out of the fight with everything that's happening dito sa game na ito. Actually, hindi pa nga natin nakitang sumasali sa laban talaga si Super Marco eh. So, baka ito yung secret weapon na tinatago ng AP Bren na pag sumali ito sa fight, bigla na lang babaligtad. Pero syempre right now, Echo is definitely on the lead. 4.2k on the goal lead. And kita mo naman si Carl TZ, kahit si Flap wala siyang paki. Kayang-kaya titiisin niya. And that is how powerful a Guinevere is dito sa meta na to. Nararamdaman nila. Ito na, manggugulo ulit to, pre. Sabi ni Fluff kay Oo. Carl. Dito na naman si Carl TZ. Sasama pa si JP. Dati mag-besties yan. Pero Ngayon, eto na. nagbububugan. Ako po. Talagang basta may purple buff, mayroong laban. Look at that. Si Few nag-aantay lang sa gilid. Nice Violet Requiem coming in from Carl TZ. Pero naglalaban na, nag-uubusan na ng ultimate. Ito na yung Netherrealm. Wala na. Ito na yung gustong sitwasyon dito ni Carl TZ. Madaming low HP, pero pati siya napababa na. And meron mang push na nagaganap. Carl TZ flicker in by Benny Cutie. Actually, bumabagyo na mga kaibigan. Naku po si Kuya Kyle. Lahat na ng kable, lahat na ng pader nilagay ng kable, pero hindi pa rin sapat. It's going to be 3-man down for AP Bren at ang bagyong Benny nandyan na naman. Hindi yung pinakapansin si Benny, ha? Pumasok sila sa mata ng bagyo doon. Minsan, Naku. di ba, medyo delikado yun. At habang pataka sila, syempre, pag nandun ka na sa pinaka-low Oo. pressure area, talaga Kala mo kalma lang eh. Kala mo okay lang. Oo, dun hahagupit talaga ng sobra. Pero ito na nga yung hagupit din ni JP and Sanford. 3 members onto the front line! Oy! Grabe naman yun. Muntikan na naman, Kuya Kyle. And just like that, na-secure ng Echo ang unang turtle ng larong ito.
That's going to be big objectives on the side of Echo. AP Bren, on the other hand, napansin natin na they tried their best na i-contest, ilaban yung Purple and as well as yung Lord. Pero hindi kasi halos makalapit nga si Calteezy. The problem with this is that for Echo kasi, they have many ways to catch this Fanny. Pero for AP Bren, what's the way to catch naman? Calteezy. Ayun nga eh. Yun ang mahirap din. Kasi kahit mahuli mo yan, ang kunat din kasi Ayun. yan. Oo nga pala eh, di ba? Oo, hindi biro ang kunat yan. Nako kasi blast nga oh. Ito naman. So ngayon, ito na lumilipad-lipad na naman Takore. At naglalaban naman sa gitna isang napakitid na daanan. Yun ang gustong-gusto ng isang Guinevere. At ngayon, yung Lord naman, habang nagtatrabaho kayo dyan, ay nag-push ng mga tore. Ayun Mayroon talaga din sa eh. baba, may clear naman nagagawa. Etong si Kuya Kyle. Yung kaninang secret weapon ng AP Bren, ang bilis din nabasa doon ng Echo. Kaninang inasahan natin na spike ng power for Super Marco na eliminate agad with Benny Cutie specialty. Ngayon onto the player gold. Umuulan, karamihan dito on the side of Echo. Aside from the top 5 na nga lang din na Super Marco there. Just trying his best na kahit Grabe. paano makahabol doon nga sa katapat nga na Benny Cutie. Ngayon, they're being pushed into a corner, Rockhart. 5 of their members ngayon nasa pinakabase, while 3 inhibitor turrets left na lang. Ang Echo ngayon, they're in a comfortable position kahit papano. Ultimates are ready. Even their flickers, 4 ang flicker dito. They have so many ways to initiate battles against AP Bren. Pero for AP Bren, ano nga ba yung iba pang sequence na pwede nating asahan? Actually, abangan mo lang yung mga angulo. Yung mga angulo ng final slash nitong si Ogwen. At the same time, meron din naman medyo konting insurance policy. Si Sanford tahimik lang pero highest gold pala siya. Oo. 5-0 in 4 doon sa kalid. Grabe naman talaga. Kailangan yung anggulong yun, hindi magulo naman dito, di ba? Oo. For AP Bren. Pero for Echo, kasi sinabi mo insurance nila dito ni si Sanford, di pa nga tayo nakakita masyado ng mga mix-mix dito na mga pagpasok niya eh. Kaya Imagine, nga eh. that's just JP and Sanji most of the time na nakikita natin. Although si Sanford, meron siya sariling kwento lagi sa pinaka-left eh. Oo. Hindi talaga siya more on sa Nako. kasama. It's a trap! Ayan, napaka-atras nga lang si Kuya Sanford doon. Pinantakbo ang kanyang bagyo. Pero looks like napaaga yata ang gamit ng AP Bren ng Netherrealm. At dahil doon, magkakapitalize ang Echo with the 10k gold lead. Gagamitin nila ang kanyang kapangyarihan para mag-uubos ng kalaban. Echo right now with 11k and some minions on the mid. Looks like laban na ang gaganap dito. Calteezy trying his very best to clear that minion wave as a Fanny does. Pero it looks like for the meantime, Echo ay aatras muna. Disiplina, mga kaibigan, ang pinapakita. Medyo na nakipandibdib doon ng AP Bren. Dahil nakita nila na, wait lang, nabutas yung Tori nat sa may bandang gitna. Medyo delikado to. Habang ang Echo, Uy! na pa rin napapakita. It's going to be Grabe. Calteezy and JP. Bakit nakakatakot yun for Calteezy and as well as dito kala JP. Grabe, nakipag one-man bar dagulan. Itong si Kuya Ogwen and makakabalik naman ang mga kanya tropa. Pero talaga ang kunat na talaga ng mga miyembro ng Echo. Calteezy trying to catch the walls pero lumalayo yung pader. Triple kill para kay Benny Cutie. At yun na yata ang katapusan. Pero hindi pa. Wala pa yatang minions. Kailangan pang ihatid dito ng Echo mula sa taas. Pinapakuluan pa nila. Natatanggal na nila yung mga capability dito na makapag-clear off ng AP Bren while other members of Echo ngayon trying to lock Super their Marco! swords. Super Marco is down. Nakangat ang mga minion-wave ng Echo. And this might be it, Rockhart, as Echo takes game number 1 against sa AP